Good morning, my dear brothers and sisters. English tayo ngayon. Kasi nakakorbata tayo eh. Hindi, kumbaga, sa atin po, magandang umaga po muli, mga kapatid. Good morning po. Yeah, mabatiin niyo po ang inyong mga katabi na magandang umaga at purihin ng Panginoon. Okay, so purihin ng Diyos at sa pagkakataon po muli po na ibinigay niya sa atin para po tayong lahat ay matuto po ng kanyang mga salita. So gayon pa man, tapos na ang January mga kapatid. Lumipas lang ilang segundo o minuto ng paglingan natin. Pebrero na agad. Ano na lang, 10 months na lang. 13-month na ulit. But anyway po mga kapatid, papuri sa ating Panginoong Diyos sa umagang ito. So, sa atin po mga kapatid, ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay yung temptation temptation to the Lord, or yung pagtukso sa ating Panginoon, na mababasa natin sa Matthew chapter 4, di ba? So bago po tayo magpasimula, mga kapatid, kasi basta yung habang nag-uusap kami ni Mrs., sa sinasabi niya, hindi na daw po tayo nakapag-quiz. Bago magpasimula, di ba? Sabi ko, mukhang na-miss ng asawa ko yung nagpapa-quiz tayo. Anyway po, so tanong mga kapatid, sa loob ng 40 days na si Jesus ay tinukso, sa loob ng 40 days na nag-fasting si Jesus, ang tanong natin, ang Panginoon ba ay 40 araw din tinutukso ng dyablo? O malimit sa 40 araw tinutukso si Jesus? So ibig sabihin, ang tanong po natin o ang quiz natin, for 40 days na nagpa-fasting si Jesus and prayer, mga kapatid, ilang beses tinukso si Jesus doon sa bawat araw? 40 araw din po ba? Or ilang beses sa ilang araw po na yon? Di ba? So, batay po sa inyo pong pagkakaalam, mga kapatid, ilang araw tinukso ang ating Panginoon. Hindi natin masabi na ilang beses sa isang araw kasi hindi naman natin may specific yun. Pero magiging tanong, sa 40 days, ilan sa 40 days na yon na natukso or tinutukso si Jesus? Yeah. So, batay po sa atin, mga kapatid, dito po sa Luke chapter 4, dito po natin siya mababasa. In verse 2. So, yun yung sagot doon sa ating tanungan. Sa Luke chapter 4, verse 2, sabi doon, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo si Jesus. For 40 days. 40 araw si Jesus, o ang ating Panginoon, ay nagpa-fasting and prayer. Ganon din, sa loob ng 40 araw, biruin nyo, walang palya. Ang dyablo ay bawat araw ay tinutokso si Jesus. Ang pagkakaiba ay ganito. So parang minsan may isip natin, tayo din naman araw-araw ay tinutokso. Ang pagkakaiba ng Panginoon at sa atin, alam ng masama o ng dyablo yung kahinaan natin. Maaring throughout the years, nakita ng ng kaaway, ano yung weakness natin. Kaya lang, ang pagkakaiba naman sa Panginoon, sa loob ng 40 araw, hindi niya alam kung anong kahinaan, kung saan tutuksuhin, o sa anong paraan tutuksuhin ang Panginoon. So yun yung difference natin, mga kapatid. So, tayo pong lahat ay magsitayo bilang pasimula ng ating pong pakikinig at pagtanggap ng salita ng ating Panginoon. In Matthew chapter 4, verse 1 hanggang sa sumusunod. Sige po. Sabi po dito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo.
Doon, 40 araw at 40 gabi nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawing mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa tuluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya ng dyablo ay, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subuki ng Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok, mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng dyablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, Panginoon naming makapangyarihan, salamat po sa pagkakataong ito. Sa salita mo po na aming tatanggapin, mapapakinggan at matututunan. Dalangin namin, O Diyos, na kayo po nawa ang siyang magbigay sa amin ng karunungan upang makapangyarihan namin, Panginoon, tanggapin ang mga salita po ninyo na aming mapapakinggan. Pangunahan mo po kaming lahat upang ang salita mo'y matanyag at maitaas at maging kapangyarihan sa buhay po naming lahat. Upang sa pagtukso, Panginoon, at sa bawat pagsubok na aming haharapin, sa bawat tukso o pakanan ng masama ay mapaglabanan at maiwanan namin ang lahat ng dapat alisin sa aming buhay. Salamat po sa pagkakataong ito. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, ito po ang dalangin. Amen. So, good morning po muli mga kapatid. At pag-usapan po natin itong Matthew chapter 4. Na usually, di ba mga kapatid, ay napapakinggan natin, gayon din, nakikita natin throughout the Bible, ganon din po, no? Alam ko naman po na hindi lamang ito yung pagkakataon na napakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 4, o which is yung pagtukso sa ating Panginoon. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, sa Matthew chapter 4, doon pa lang sa pinakauna, sa verse 1, ang sabi po dito, si Jesus ay dinala ng Espiritu o ng banal na Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. So yan yung mapapansin natin mga kapatid. Bakit ganon? Kasi may mga layunin ang Diyos na kuminsan hindi natin maiintindihan. Di ba? Pero gayon pa man, ang layunin ng Diyos Espiritu na ang kaisa-isang anak ay talagang tuksohin ng masama. Makikita natin na ang Diyos Espiritu mismo ang siyang nagdala sa Panginoon upang maranasan ng Panginoong Jesus ang paglaban sa tukso, gayon din ang karanasan na siya ay tuksohin. Ngayon mga kapatid, dito natin mapapansin bakit nagtatagumpay ang isang tao mula sa pagtukso, mula sa kasamaan, mula sa maling pamumuhay o sa maling gawain? Paano nagtatagumpay ang bawat tao? Sa atin, di ba, araw-araw nakakaranas at nakakaharap tayo sa iba't ibang pagsubok. Pero kung minsan, nakakaharap tayo sa matinding pagtukso. Di ba?
Sabi ko nga kanina, alam ng kaaway kung anong kahinaan natin. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang kahinaan mo? Sa isip? Sa pananalita? Sa ginagawa? Sa anong panahon mo nagagawa o nagawa ang pagkakasala na hindi natin matanggihan? Sa anong oras o sa anong pangyayari? Kasi sabi ko nga, alam ng masama kung anong kahinaan natin. Pero ganito yan, no, mga kapatid. Mayroon bang mabigat na maling pagtanong kung bakit pa ang Diyos, o yung sabi natin kanina, yung verse 2, no? Yung verse 2, ang sabi dito, yung Diyos mismo ang siyang nagdala kay Kristo sa ilang na lugar para tuksohin. Bakit ganon? Di ba? Ang tanong kasi dyan, ang mapapansin natin, hindi problema kung ano yung haharapin natin. Ang magiging problema ay kung paano ka mag-response sa hinaharap mong pagtukso or sa hinaharap mong pagsubok. Sabi ko nga sa isa kong inaaralan, alam niyo po, hindi kasi nagiging problema sa isang tao kung ano yung hindi niya kontrolado. Misa kasi tayo talaga, no, bakit ganito siya? Bakit ganyan ginagawa niya? Kaya mo pala to ginawa dahil sa ginawa niya sa'yo. Di ba? Kung minsan, gusto nating kontrolin ang mga bagay na hindi naman natin kayang kontrolin. At ang nangyayari, yung sarili natin na kaya nating makontrol ang siyang hindi naman natin gustong kontrolin. Bakit ka nakipagsagutan? Bakit ka nakipag-away? Bakit ka nakapagsalita ng ganyan? Bakit ka nakagawa ng ganito? Bakit ka nakapag-isip ng ganyan? Tapos ituturo mo, siya kasi. Ang problema, hindi yung siya. Ang problema, hindi mo kinontrol o tinuruan ang iyong sarili. Yun ang nagiging problema. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, kapag ganito yung ginawa sa inyo, ito ang gawin mo. Di ba? So anong ibig sabihin ng punto? Bakit si Job, sa kabila ng kanyang daranasan, ay napagtagumpayan niya yun? Nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng ari-arian, ganon din ng kanyang kalusugan, ay talagang malala. Kumbaga nga, kinakayod ng palayok, kinakayod niya ng palayok yung kanyang sugat. So talagang malala. From head to toe ba naman eh. Nandun yung kalusugan niya, nandoon yung pamilya niya, at nandoon yung ari-arian niya, lahat ay wasak. Pero bakit nanatili na may pananampalataya si Job? Bakit? Kasi hindi problema kung ano yung naranasan niya. Ang problem ang ginawa niya, yung kaya niyang kontrolin o yung sarili niya, tinuruan niyang patuloy na manampalataya sa Panginoon. Sino yung hindi nakakontrol? Yung kanyang asawa. Sabi niya, hilingin mo na sa Diyos na mamatay ka na para matapos na yung lahat. Pero ang sabi niya, hindi mo naiintindihan eh. Nadadala ka kasi ng emosyon mo. Karaniwan, no? Sino po ba sa atin ang mas nadadala ng emosyon? Ng galit. Di ba? Ganito ang ginawa sa'yo. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na may ano naman? Di ba? Batuhin mo ng tinapay na may palaman. Anong palaman? Bato din. Sabi nga natin mga kapatid, kaya nalagpasan ng Panginoon ang lahat ng ito. Kaya din nalagpasan ni Job at yung ibang mga mananampalataya, ang lahat ng tukso, hindi naman kasi dahil sa sinutukso sila, kundi dahil nananatili silang tapat
Sabi ng napanood ko, alam mo, si Satan hindi siya against sa ginagawa mo na panambahan. Dinidestroy niya kung ano yung ginagawa mo sa iyong buhay. The more na lumalapit ka sa Diyos, the more naman na maraming tukso at pagsubok. Sabi nga ng kasulatan, ang salita na ng Diyos ang nagsabi, sino man ang nais mamuhay ng maayos na pamumuhay, darana siya ng iba't ibang pagsubok, including tukso. Makikita natin yan. So, sabi ko nga mga kapatid, ang problema ay hindi yung hindi mo kayang kontrolin. Kaya mo bang kontrolin yung ugali ng iyong asawa? Kaya mo bang kontrolin ang ugali ng iyong pamilya? Kung anong sasabihin, anong gagawin nila sa'yo? Kaya mo bang kontrolin kung ano yung gagawin sa'yo ng kapitbahay mo o katrabaho mo? Pwede mo masabihan, pwede mo mapaalalahanan, pero kaya mo bang kontrolin? Hindi. Sino yung kaya mong kontrolin? Sarili mo. And yet, ang nangyayari, ikaw yung kinokontrol ng iba. Di ba? So, gayon pa man, mga kapatid, mga pinag-usapan natin nung nakaraan, yung introduction, kasi throughout this year, hanggang sa matapos, pag-uusapan natin itong the book of Matthew. So, una nating pinag-usapan, introduction to the writer. Ano yung layunin ng writer? Sino yung writer, di ba? At pinag-usapan natin doon na walang sino man, o alimbawa, walang makasalanan na hindi pwedeng hindi bumalik sa Diyos. So, lahat, mga kapatid, ay inaanyayaan ng Diyos na manumbalik, tawagin, magsisi sa kasalanan, at tanggapin ang pagliligtas ng Diyos. Pinag-usapan din natin yung sumunod, yung genealogy of Jesus. Yung talaan ng kanyang angkan. Di ba? Ang dami doon, yung mga tao. Kumbaga, sabi ko nga kung minsan, pag nagbasa tayo ng Bible, minsan di na natin to binabasa, nilalaktawan na lang. O di kaya, mabilis naman. Ganun, di ba? Pero, nakita natin doon, yung katapatan ng Diyos throughout generation. Ilang generation po? 42 generation, di ba? 42 generation yung lumipas throughout that years po, mga kapatid, pero nananatili ang pangako ng Diyos. At yung ikatlo, preparing the way of the Lord. So, sabi nga natin at ang aral natin doon, tiyak na darating ang Panginoon. Kaya ang sabi ni John the Baptist, ihanda ninyo daraanan ng Diyos. At sabi natin nung nakaraan na yon, tayo na ngayon yung mga one na taga-bautismo na ang sinasabing, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. The temptation of Jesus o yung pagtukso kay Jesus, inilagay ito o isinulat ito yung patungkol sa pagtukso upang maintindihan natin o para malaman natin na ang Panginoong Hesus ay hindi exempted sa tukso. Bagkus, alam niya kung ano ang pakiramdam ng tinutukso. Alam niya din kung ano ang hirap kapag tinutukso at alam niya rin o nauunawaan niya rin kung ano ang nakapaloob sa panahon ng tinutukso ang isang tao. Alam niya yung feeling, alam niya yung struggle, at nauunawaan niya. Diba? Kaya sabi dito sa Hebrews chapter 4, ayon sa verse 14 to 16, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, siya'y tinukso sa lahat ng paraan. Minsan, sabi ka natin, doon tayo sa punto,
Sabi ko nga, may strength tayo. Hindi tayo basta-basta matutukso sa mga bagay na yon. Pero meron tayong weakness at doon tayo tinutukso sa maraming pagkakataon. Pero ang Panginoon, nung siya'y tinukso, anong sabi doon? O siya'y tinutukso, lahat ng paraan, ginawa na. Sabi ko nga, kasi, hindi makita, at kung meron man, I think wala, pero sabi nga natin, hindi makita kung saan ang kahinaan ni Jesus. Pero sabi natin dito, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Kadalasan kasi, mga kapatid, kapag tayo'y humaharap sa tukso, kadalasan, hindi, kaya ko to. Di ba? Malalagpasan ko to. Minsan pa nga, ikaw pa yung o tayo pa yung, ang pangalan nito, minsan tayo pa yung sinusubok doon sa tukso Ay, hindi ako niyan. Matutukso ng bagay na yan. Matatag ako dyan. Kaso, minsan, nadadapa talaga. Diba? So, anong punto no, mga kapatid? Sabi din ng Hebrews chapter 2, verse 17 to 18, kaya't kinakailangang matulad siya o ang ating Panginoon sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na nagdilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. So nakita niyo yung layunin. Kaya nais ng Diyos Espiritu nung dinala siya o si Jesus sa ilang na lugar para tuksuhin upang maintindihan din ng Panginoon kung ano talaga ang nararanasan ng isang tao na tinutukso. Upang malaman ng Panginoon ang hirap na dinaranas natin kapag tayo ay tinutukso. At upang maintindihan, sabi dito, upang maramdaman ng ating Panginoon ang panahon o ang ating nararamdaman sa panahon ng pagtukso. So, hindi ibig sabihin na tinutukso tayo sa maraming paraan, sa iba't ibang bagay, nag-iisa kang pinaglalabanan yun. Ang sabi ng kasulatan doon sa binasa natin, kaya't huwag kang mag-atubili. Ano sa ibang salin yung mag-atubili? O sa atin, sa panahon natin, patumpik-tumpik. Yeah? Hindi ko nga alam kung anong salita yun. Tagalog ba talaga yun? Espanyol o ano? Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Kung kailangan mo pumunta ngayon, humingi ng tulong, saklolohan ng Diyos o ng Panginoon, gawin mo na. So, ang sabi ng kasulatan, sa panahon na kinakailangan mo mapaglabanan ang tukso, ay lumapit ka. Anong karaniwang tukso ng kaaway ngayon, kalaban? Pera, katanyagan, o kasikatan, bagay, ano pa po, mga kapatid? At iba't iba, marami pang bagay. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, pera ang isang tukso ng kaaway, ng kalaban. Di ba? Alalahanin natin, mga kapatid, sa oras ng tukso, una, ang banal na espiritu ay pinapalakas tayo. Sabi ng John chapter 14, verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko o sinabi ko sa inyo. Tandaan natin, sa oras ng tukso, ito yung naiintindihan, sabi ng Diyos, sabi ng kasulatan, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon. Yun yung panahon na pinapaalalahanan ka ng banal na Espiritu sa kanyang mga salita.
Ay, ang tanong, bakit Brother Larry, pag tinutokso ko, wala na akong naaalalang salita ng Diyos? Alam nyo kung bakit? Kasi namamanhid na tayo. Kapag ganun na ang nangyayari, ibig sabihin, paulit-ulit na lang tayong nadadapa sa kasalanan na yun. Diba parang tayo? Ang tao, kapag paulit-ulit mo nang sinasabihan, minsan, nakakasawa din. Ang Diyos naman, hindi nagsasawa. Kaya nga lamang, kahit nasabihin ng Diyos o ipaalala sa iyo ang salita niya, bakit hindi mo nare-recall or naaalala ang salita ng Diyos? Kasi manhid na yung puso natin. Matigas na. Higit pa sa bato. Kaya hindi natin naririnig o naaalala ang sinasabi ng Diyos. Pero tiyak yan, sa panahon ng tinutokso tayo, ipapaalala ng Diyos ang kanyang salita. Ikalawa, ang Ama ay gagawa ng paraan para ma-overcome mo ito o malagpasan. Sa next slide po tayo natin, Chin. 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok sa ibang salin ay tukso na dumating sa inyo na hindi naranasan or nararanasan ng ibang tao. So kung pare-parehas lang ang magiging tanong dyan, bakit sila nalagpasan nila, tapos ako, nadapa ako sa kasalanan na to? Bakit? Diba? Sabi ko nga at pinapaalala natin, kasi hindi mo kinontrol ang sarili mo. Hindi mo tinuruan. Diba? Sunod, tapat ang Diyos, sabi niya, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa bawat tukso pala, mga kapatid, kaya mo palang malagpasan, kaya mo palang maalpasan. Kaya nga lamang, ang gagawin ng Diyos, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang mapagtagumpayan na ito. So tignan natin ang sitwasyon na ating nakikita sa buhay natin sa panahon ng tukso. Sabi ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi ka bibigyan ng tukso o pagsubok ng hindi mo kaya. So sa panahon ng pagsubok o ng pagtukso, kaya mo kasi ibinigay ng Diyos. Kailan hindi mo kaya? Kapag mag-isa ka. Kapag sinarili mo. Kapag gusto mong resolbahan ng sarili mo, hindi mo talaga kaya yon. Diba? Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Hiwalay kayo sa akin, ay wala kayong magagawa. Ngayon, ang sabi ng Diyos, kasama ako sa anumang pagsubok, kaya mo. Pangalawa, ang sinabi ng Panginoon, kahit kaya mo yung tukso, anong sabi ng kasulatan? Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas para makayanan. Ang Diyos ang nag-provide ng kalakasan. Ano pa sumunod? Siya rin ang magbibigay ng paraan para maalpasan o matalikuran o maialis o mapagtagumpayan ng anumang kahirapan sa tukso. Kahirapan sa paglaban ng kasamaan. Kahirapan sa mga maling kaisipan, maling mga salita, mga maling gawa, o mga maling paraan. Ang Diyos ay gagawa ng paraan para linisin tayo sa lahat ng kasamaan. Kaya nga lamang mga kapatid, ang magiging tanong, parang ganito, no? Are you with me? Kasama mo ba ako? Sa panahon ng pagsubok o ng pagtukso, kasama mo ba ang Diyos? Dumadalangin ka ba sa Kanya? Inilalapit mo ba yung sarili sa Kanya? O
ikaw mismo ang naghahayaan o hinahayaan mo ang iyong sariling madapa sa pagkakasala. Kasi ulitin natin, hindi problema yung tukso. Nandyan ang tukso eh. Temptation pa lang yan eh. Tukso pa lang yan eh. Hindi ka pa nagkakasala. Pero kapag ginawa mo ang isang tukso, doon ka pa lang magkakasala. So walang problema kung nandyan ang tukso. Ang problema ay ano ang ginagawa mo o anong gagawin mo. So tingnan natin mga kapatid, ang mga paraan para ma-overcome ang tukso o paglaban sa anumang gawa ng kaaway. Una, obedience. Pagsunod. Pangalawa, panalangin. At yung pangatlo, disiplina. Pagsunod, panalangin, at disiplina. Sabihin nyo nga po mga kapatid, pagsunod, panalangin, at disiplina. Yan ang tatlong paraan para tayo ay maalpasan o malagpasan o malinis sa buhay natin ang anumang kasamaan o kasalanan. Sabi sa una, obedience. Obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay higit pa sa anumang alay. Kasi dito, mga kapatid, every time na tayo ay nananambahan sa Panginoon, iniaalay natin sa Kanya ang ating sarili, ang ating papuri, at lahat ng pagsamba. Yan ang ginagawa natin from time to time. Ngayon, ang magiging tanong diyan, mga kapatid, sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 22, pinapaalala sa atin na kahit pala tayo nananambahan, pero hindi pala tayo sumusunod sa Diyos, wala ding halaga. Bakit kamo? Kasi hindi naman tayo sumusunod. Tayo yung tinatawag na isang traditional worshiper. Ano yung traditional worshiper? Yung pumupunta ka sa church kasi nakaugalian. Pumupunta ka sa church kasi Sunday. Yeah? Pero, dahil walang pagsunod, nawawalan ng kabuluhan yung ginagawa natin sa bawat linggo kasi hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon. Dito, makikita natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ito kasi nangyari. Si Saul, siya yung first king of Israel. So pinasabi ng Diyos sa kanya, yung sasakupin nyo na bansa, wala kayong ititira. Maging tao, maging hayop, o anumang ari-arian. Pero ano nangyari? Ang ginawa niya, iniligtas niya yung ibang mga kilalang tao. At meron siyang kinamkam na mga gamit, magaganda. Maganda mga gamit, di ba? Ano pa yung mga magandang gamit na tinatabi-tabi pa po natin? But anyway, so ang magiging tanong dyan, anong ginawa ni Saul? Anong sabi ni Saul? Sabi ni Saul, tatabi ko to at iaalay ko sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon huwag kang magtitire kahit anumang gamit. Kaya sabi sa kanya, alam mo Saul, bagaman maganda ang iyong intensyon, kuno, maganda nga, kumaga, mas maigi pa rin na sumunod ka sa Diyos. Kaysa gawin mo yung sinasabi mong magagandang iaalay sa Panginoon. Ayaw nga niya yun eh. Bakit kaya ayaw niya? Kasi po mga kapatid, yung mga bagay na kanyang kinamkam, pati yung mga hayop na hindi niya pinatay, iniaalay yun sa Diyos-Diyosan. Kaya nga lamang, sabi ng Panginoon, ayoko niyan eh. Mas gusto kong sumunod ka sa akin. Di ba? So, ang unang bagay para masunod natin o malagpasan natin ang anumang tukso, sumunod ka sa Diyos. Hindi porket tumatayo ako dito, okay na ako sa Diyos. Kailangan sumunod ako sa Panginoon. Hindi porket
pupunta tayo every Sunday sa church, kumakanta, ganin din, nananambahan sa Kanya, okay na yun. Hindi po okay yun sa Diyos kung hindi naman tayo sumusunod. At kung ano man ang ginagawa natin na paglilingkod sa Diyos, hindi okay yun kung hindi tayo sumusunod. So anong okay? Okay sa Panginoon o mas mabuti sa Panginoon na sumunod. Di ba? Ikalawa, panalangin. Tanong po sa bawat isa, tanongin niyo po ang inyong sarili, sa panahon ba na may ginagawa or may sinasabi o ginagawa ang inyong kapitbahay na hindi naman talaga ninyo ginagawa, ano pong response ninyo? Mga kapatid, anong response ninyo? Nasaan ba yun? Napupuntahan sa bahay. Ay! Marie, di ba? Mario, ay inano ko lang kasi general pangalan. So, anong ginagawa natin sa panahon na sinasabihan ka ng masama? Sasabihan mo rin ba ng masama? Anong ginagawa mo kapag niloloko o kumbaga parang nagagansyuhan na tayo or sinasamantala yung kabutihan mo? Anong ginagawa mo kapag sinasaktan o nasasaktan ka? Kasi sa pangalawa, sabi nga ng Panginoon, yung mga umaaway sa iyo, wag mong ipanalangin sa kanya, Lord, kayo na po yung bahala sa kanila. Parusahan niyo po sila, Lord. Yan ba yung madalas sa pinapanalangin natin? Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Diyos, ano man ang ginagawa nilang kasamaan sa inyo, panalangin niyo sila. Ipanalangin mong, Lord, pagpalain niyo sila. Wag ninyong ipanalangin na sumpain. 'Di ba when Jesus nailed on the cross, nung siya'y pinako sa krus, ano sabi niya, mga kapatid? Ano po sabi ng Panginoon? Ama, patawarin niyo sila. Diyos na yun. Panginoon na yun. Sino ang gumawa sa Kanya? Mga tao na rebelde sa Kanya. But Jesus prayed, Lord, forgive them. Then sabi ng Panginoon, as we are called Christians, or tayo na tinatawag na mga Kristiyano, sumusunod tayo sa kung anong ginagawa ng Panginoon. If Jesus prayed for you, to forgive you, Jesus commanded us, pray for those who persecute you. Panalangin mo yung mga umuusig sa iyo. Yung mga taong nagsasalita sa iyo ng masama, naggumagawa sa iyo ng masama, yung mga taong, baka naman minsan kasi natignan lang tayo ng ng hindi natin gusto sumama na yung loob natin Halimbawa ako, kapag po minsan nakasalubong ko kayo, at hindi po, binati nyo po ako at hindi ko po kayo nabati, tignan nyo po muna kung may salamin ako. Pag wala akong salamin, ibig sabihin, hindi ko po talaga kayo mapapansin. So, anong punto? Minsan kasi, may mga, kumbaga tayo lang yung bumubuo ng hindi magandang kaisipan. Diba? Hanggang sumama na yung loob mo, hanggang sa kung ano nang isipin mo, ay yung tao, mahimbing yung tulog, ikaw, hindi na. Diba? Kaya sabi dito, pray. Sabi ng Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Sa Tagalog, mga kapatid, kayo'y magmatsyag at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Gusto ninyong sumunod sa Diyos, pero mahina ang inyong laman. Ito yung tinatawag na, gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi gusto mong sumunod sa Diyos, kaya lang nauunahan ka ng emosyon.
Nauunahan ka ng sarili mong isipan. Di ba? Kaya, ikalma mo, kapatid. Di ba? Kaya, sa pangatlo, discipline. Ito yung actually kanina ko rin na sinasabi. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27, I kept my body under control and make it my slave. Sa Tagalog, mga kapatid, sabi niya, sinusupil ko ang aking katawan at inaalipin ko para sumunod sa akin. Katulad kanina, di ba? The spirit is willing but the flesh is weak. Gusto natin sumunod sa Diyos, pero hindi natin masunod kasi nauunahan tayo ng iba't ibang mga laman. Ay, ibig sabihin ng emosyon, isipan, at kung ano-ano pa. Ngayon sabi ni Paul, gawin mo kasing alipin mo ang iyong sarili. Turuan mo. Kasi, kumbaga parang magiging tanong, anong dapat sundin? Puso? O puso nandito, di ba? Anong dapat sundin? Puso o isip? Kayo mga kapatid, sino nagsasabing dapat sundin ang puso? Wala. Sino ang nagsasabing dapat sundin ang isip? Diba? Marami no. Dapat mag-isip-isip. Hindi lang yung puro puso. Diba? Mapapakain ka ba ng puso? Ng pagmamahal? Hindi. Basta mahal natin ang isa't isa. Matataguyod natin to. Hindi naman nagtrabaho na. Ang papakain mo sa anak ko, pagmamahal. Ayun, ubos na. yung pagmamahal, di ba? Naubos na, sawang-sawa na ako sa'yo. Ganun ang mga kataga ng mga mag-aasawan na talaga, no. Ngayon, balikan natin. Sabi ni Pablo, inaalipin ko yung sarili ko. Hindi nasusunod kung anong gusto ng sarili ko. Hindi ako napapadala sa emosyon, sa kung anong gawin sa akin ng tao, sa kung anong sabihin sa akin, o sa kung anong tumatakbo sa isip ko. Hindi ako nagpapadala. Saan siya nagpapadala? Anong sinabi ng Diyos? Ano yung tama? Ito ba ay tama? Ito ba yung totoo? Ito ba yung gusto ng Diyos? Yun yung lagi niyang tanungin. Tama ba to? Bago ka magdesisyon, bago ka magsalita, bago mo mapaglabanan ang tukso, isipin mo, yung gagawin mo, tama ba yung gagawin mo? Ito ba'y sinasabi ng Diyos? Kasi kung hindi, wag mong gagawin. Ito ba ay nakalulugod sa Panginoon? Yan yung tatlong bagay na isipin natin. Sa ganun, malagpasan natin ang anumang tukso. Alam niyo, tignan natin ito, no, mga kapatid. Itong tatlong bagay nito. Yung tukso kay Jesus, di ba, yung binasa natin tatlo, na lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Sa Tagalog nito, ang, ano nga ba yung last? Nakalimutan ko tuloy. Ang pita, po? Ang pita, no. Pita. Hindi yung tinapay, Ang pagnanasa, thank you, brother. Ang pagnanasa ng laman. Ang pagnanasa ng mata o ng paningin at yung kapalaluan sa buhay. Unahin natin. Pumasok si Satanas, habang nananalangin, kaya istorbo talaga eh. Kung mayroong panalangin, iniistorbo kayo sa panalangin, hindi ko pa sinasabing Satanas sila. Ang sinasabi ko, bigyan niyong panahon. Magandang lugar ang inyong panalangin din. Pumasok si Satanas habang nananalangin o nagpapasing si Jesus, tapos sabi niya, ikaw nga bang anak ng Diyos? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Si Jesus nagpa-fasting. Hindi po nagpa-fasting si Jesus para pumayat. Mga kapatid. Ay, yung fasting, yung po dito, hindi pagkain sa sa pangkaraniwang oras o sa itinakdang oras. So, nagpa-fasting si Jesus. Ang layunin kasi ng fasting na yon, ika ng napakinggan ko, mas nadidisiplina mo yung katawan.
Pero inilalapit mo naman ang iyong sarili sa Diyos. Kaya magkasama yun fasting and prayer or praying. Hindi po fasting na hindi ka lang kumakain ay inilalapit mo na ang sarili mo sa Diyos. Sa fasting, konting pahapyaw lang, kapag nag-fasting tayo na ginagawa ni Jesus, kapag nag-fasting tayo, pinapalitan mo ng gawaing ukol sa Panginoon. Halimbawa, nagpa-fasting tayo, sabi natin, hindi tayo kakain sa oras na to. Pero ang gagawin natin, magbabasa tayo ng Bible o kaya mananalangin. So yun yung tamang at totoong fasting na katulad ng sa Biblia. So sabi ko nga, ang fasting noon hindi dahil nagpapapayat, kundi inilalapit niya ang kanyang sarili sa Diyos. So nung pumasok nga ito, ang magiging tanong nga doon hindi naman masama na kumain ng tinapay. Kaya lang, masama kasi na gawin yun kasi yung nag-utos ay yung diablo o yung devil o yung kaaway. So inutusan ka ng kaaway, gawin mo ngang gawin mo ngang tinapay yung bato. So anong sagot ng Panginoon? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay o sa pagkain, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. 'Di ba? So anong pinapakita nito? Isang pamamaraan ni Satanas para tayo ay tuksohin sa mga bagay na kailangan mo. Pagkain, trabaho, magandang kalusugan, bahay, at kung ano-anong mga material. Yan yung isa na tukso ni Satanas. Ikalawa, ang pagnanasa ng mata o ng paningin. Dinala si Jesus sa isang lugar, tapos sabi niya, nakikita mo yan? Ibibigay ko sa iyong lahat ng iyan. Kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sa lahat ng karangyaan sa mundong ito, pinakita kay Jesus. Sabi ni Satanas, kung gusto mo yan, sige, bibigay ko sa iyo, pero sasamba ka sa akin. Maraming tao ganun na sa panahon ngayon. Para tumanyag, sige, sunod kay Satanas. Para tumanyag, sige, gawin ang pagsamba kay Satanas. May mga Western famous tao na they proclaim actually, o kumbaga parang, anong tawag doon? Parang pinagmamalaki pa nila na wini-worship nila si Satan. Kapalit ng karangyaan sa buhay. Mga bagay, o kasikatan, di ba? Pero, sa pangatlo, gayon din naman, pride of life. Sabi doon, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Huwag mong tutuksohin ang Diyos. Huwag mong susubukin ang Diyos. Di ba? Kung minsan kasi, siguro dahil nauunawaan din ng Diyos. Pero minsan tayo yung sumusubok sa Panginoon. Lord, kung totoo ka, mga ganun Lord, kung talagang hindi mo ko pinababayaan ang ginagawa na ganun na yung panalangin ng tao sa Diyos Wala nang takot Lord, sige nga, ganito yung gawin mo, saka ako susunod sa'yo. Saka ako maniniwala sa'yo. Pride of life. Diba? Laging, parang ang taas natin. Pero sa buong galaxy, halos gatiting lang ang tao. Diba? Pero, ewan ko ba, kumbaga ganun din, na gustong-gusto ng taong matanyag or maging mataas mula pa lang kay sa tawag dito sa Tower of Babel. Tara gawa tayo ng ganitong structure. Abot hanggang langit para tayo ay matanyag. Ano sabi ng Diyos? Pasimula pa lamang 'yon. 'Di ba?
Pansinin natin itong tatlo. Ang pagnanasa sa laman, ang pagnanasa sa paningin, at ang kapalaluan sa buhay, yan yung tinukso kay Adan at kay Eva. From the beginning o sa simula pa lang, yun na yung paraan ni Satanas. At hanggang sa Panginoon, yan pa rin yung paraan. At hanggang sa panahon natin, yan pa rin yung paraan. Wala namang iba, di ba? Siguro isinulat ng Panginoon o hinayaan ng Diyos na ang mangyari ito ay para maintindihan natin na kung ano noon na nangyayari at paraan ni Satanas, yan din ang paraan ni Satanas para ihiwalay ka sa Diyos. Ang physical needs hanggang sa wala nang maiwan sa spiritual natin. Gusto laging kamtan ang mga material na bagay. Pero, tanungin natin ang ating sarili, nabibigyan ba natin ng panahon ang ating kaluluwa, ang ating sarili? Hindi yung katawan, yung ikaw mismo. Nabibigay mo ba ang panahon para pakinggan ang sinasabi ng Panginoon? Nabibigay mo ba yung panahon sa paglapit sa Diyos sa panalangin? Nabibigay mo ba yung panahon na anong utos ng Diyos? Nabibigay mo ba yung panahon na yon? O mas madalas sa isip natin, trabaho, kumita, pangangailangan, katawan, at kung ano-ano pa. Kaya tayo mga kapatid, kaya tayo nagbibigay ng daily devotion or bawat araw-araw na pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon para hindi naman natin mapabayaan. Kaya ko po binigyan ang bawat isa sa inyo nung papel. Ito po para sa bawat araw, mayroon tayong salita ng Diyos na pinapakinggan, na inaaral, na pinapaalala o nagpapaalala sa ating sarili. Sa ikalawa, sabi nga, abusing God's word for beneficial. Ang sabi nung kanina, Pride of Life, Lord, sabi mo, hindi mo ko pababayaan. Sabi ni Satanas, di ba? Sabi ni Satanas, patay hulog ka or tumalon ka, kumbaga. Magpakamatay ka. Di ba? Patay hulog ka. Kasi sabi ng Diyos, hindi ka niya pababayaan eh. Pero anong tinuturo nun? Pansarili. Kaya sabi ni Kristo, huwag mong susubukin ang Diyos. Pero karaniwan ng tao, mamatay man ako. Di ba? Yun yung minsan sinasabi ng tao ngayon eh. Mamatay man ako o kung ano-ano pa. Pero, anong pinapakita nun? Makasarili. Pagiging makasarili yon. Self-beneficial, mga kapatid. Self-beneficial. Lahat ay patungkol sa atin. And pleasures of this world consumes you to dream high but not on God's purpose. Yung lust of the eyes, maraming bagay na pwede kang makamit sa buhay. Totoo yan. Pagpursigihan mo lang, galingan mo lang, at gawin mo lang yung pinaka-the best mo. Maabot mo kung ano yung gusto mo. Pero ang magiging tanong dyan, yun ba yung gusto ng Diyos? Tanungin ko po kayo mga kapatid, sa buong buhay po ninyo, or sa mga ginagawa po ninyo mga kapatid, yun ba yung gusto at plano ng Diyos sa inyo? Kasi kung hindi, bakit ginagawa mo ang isang bagay na hindi gusto ng Diyos? O plano ng Diyos sa inyong buhay? Bakit ang nangyayari, nakaptuon ng ating sarili doon lang sa malalaking pangarap? May pangarap din ang Diyos sa'yo. May plano rin ang Diyos sa'yo. Di ba? May plano rin ang Panginoon sa'yo eh. At yun yung dapat mong pagtuunan ng pansin din. Kasi sabi nga ni isang
writer ng book, alam nyo, hindi naman talaga kamatayan yung pinakamalaking trahedya sa tao. Anong kinakatakutan natin? Minsan trahedya, di ba? Aksidente at kung ano-ano pa. Pero ang sabi niya, kamatayan ang madalas na kinakatakutan ng tao. Pero hindi yun ang pinakamalaking trahedya na mangyayari sa atin. Bakit? Totoo naman lahat magkakaroon ng kamatayan magiging tanong, anong pinakamalaking trahedya? Ang pinakamalaking trahedya na mangyayari sa isang tao ay buhay ka nga, pero hindi mo naman ginagawa ang plano ng Diyos sa buhay mo. Yung layunin ng Diyos sa buhay mo, hindi mo naman isinasagawa. So wala din. Kahit mabuhay tayo ng 100 years, 200 years, or 500 years, pero hindi naman natin ginagawa ang plano ng Diyos sa ating buhay, anong kakahinatnan? Kaya, sabi ko nga dito, know the value of, we must know the value of getting yourself first life dependent to God. Makita mo yung kahalagahan ng buhay na dumidepende sa Diyos. Ano sabi ng karaniwang panalangin? Anong tinuro ni Jesus sa panalangin? Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, di ba? Ibigay mo nawa ang aming kailangan sa araw-araw. Ang sabi ng Diyos, sa bawat araw, humingi ka sa Kanya. Di ba? Sabi ng Panginoon, hindi mo alam kung anong mayroon sa kinabukasan. Pagtuunan mo ang iyong pansin na pangangailangan mo sa Diyos sa araw na to. Maging dependent ka or umasa ka sa Diyos sa araw na ito at sa darating. Kaya lang, kuminsan ng tao, mas dumidepende sa sariling lakas, sa sariling kaalaman, at sa kung anong mayroon tayo. Sino ang ine-expect yung nangyaring coronavirus? Walang nakaka-expect nun, di ba? Walang handa doon. Pero nangyari, na pinapakita sa atin mga kapatid, na bawat araw, dumepende ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos, at magtiwala ka sa Diyos. Pangalawa, bigyan mo ng pagpapahalaga ang plano ng Diyos sa iyo. Kasi maraming i-offer ang sanlibutan. Mga magagarang buhay, masasayang pamumuhay, marami. Pero, sabi ko nga kanina, yun ba yung plano ng Diyos? Bigyan mong pagpapahalaga na yung buhay mo ay nakatuon sa plano ng Panginoon. Kaya magiging tanong ko nga po yun bang ginagawa mo ngayon o sa buong buhay mo, yan yung plano ng Diyos? Yan kaya ang plano ng Panginoon? Yan kaya yung gusto ng Diyos? Kung hindi, anong ginagawa mo dyan? Kapatid, anong ginagawa mo dyan? Kung hindi yan yung plano ng Diyos, bakit ka nandyan? Bakit mo pinagpapatuloy yan kung hindi yan yung plano ng Diyos? Kung hindi yan gusto ng Diyos? At yung ikatlo, bigyan mong pagpapahalaga ang bawat araw na iniaalay ang sarili sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon kanina, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. Bigyan mong pagpapahalaga na buong sarili mo alay sa Diyos. Ano man ang mayroon ka, talino, husay, or galing sa ibang bagay, bigyan mong pansin at pagpapahalaga. Ngayon, ialay mo sa Diyos. Kasi iba-ibang galing mayroon tayo. Iba-ibang lakas, iba-ibang talino. Pero kahit iba't iba,
lahat lang yan ay para lamang sa Diyos. Gayunman mga kapatid, sa atin po, sa pagtatapos, anuman ang inoffer kay Christ sa atin, ay tiyak, anuman ang inoffer kay Christ at sa atin, tiyak na mayroon niyang hangganan. Tiyak na mauubos, tiyak na mayroong katapusan. Inoffer kay Christ, pagkain. Yeah. Inoffer kay Christ, katanyagan sa buhay. Ang inoffer pa kay Christ, mga bagay sa mundong ito. Pero lahat ng yun mauubos. Mauubos ang pagkain, hindi natin kakailanganin. Darating ang panahon na hindi na tayo masaya sa ating kinakain. Darating ang panahon na sumikat ka man ngayon, malalaos ka din. Ang ganda ay lilipas, ganon din ang kasikatan, sabi ni Solomon. At darating ang panahon, yung mga bagay na gusto natin at tinatangkilik natin, makamit mo man, kung hindi yan galing sa Panginoon, hindi ka magiging masaya habang buhay. Diba minsan nga mayroon kang gustong-gustong bagay. Tapos nakuha mo na, bilangin mo ilang araw, hindi mo na na-appreciate. Di ba? Hindi ka na masaya. Kasi panandalian niya So ano man yung in-offer kay Christ at i-offer sa atin, may hangganan. Ngunit ang halaga ng buhay na nasa Panginoon ay pangwalang hanggan. So pinapaalala sa atin dito sa Matthew chapter 4, verse 1 to the following verse, mga kapatid, mas mahalaga sa buhay natin ang Diyos. Walang kayang ipagpalit ng mga bagay para sa Panginoon. So tayo pong lahat ay magsitayo, mga kapatid, bilang pag-alaala ng ginawa ng ating Panginoon na pagdiligtas at pag-aalay ng kanyang buhay. Sabi ng Hebreo chapter 10 verse 16 to 18, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila pagdating ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa ng Diyos, kakalimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan at hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at siyasatin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, sa muling pag-alaala, Panginoon, ng pagliligtas ni Kristo sa aming buhay, sa pagbibigay ng kanyang sarili, sa pag-aalay ng kanyang katawan at tugo upang kami magkaroon ng kaligtasan. Panginoon, paalalahanan mo kami na patuloy na bigyan ng pagpapahalaga ang kaligtasang ito. Ang katawan na naiaalay at ang dugo na dumanak, Panginoon, para sa aming ikaliligtas. Patuloy mong siyasatin ang aming puso, Panginoon, sa pagtanggap ng kalarawang ito upang maging paalala sa bawat isa sa amin na may isang Diyos na nagbuwis ng kanyang buhay para sa amin. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito, sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon, ito pong aming dalangin. Amen.